Hello guys! Gagawa tayo ngayon ng soup. Marami siyang mga sangkap na mga dried. Ayan, buto ng manok, tsaka buto rin ng baboy, karning baboy. Ito. I-slice muna natin yung buto ng ng manok. Masarap ito sa soup guys, tong mga buto-buto. Dito sa Hong Kong, yung mga soup nila is long soup. Pinapakuluan siya ng 1 hour to 3 hours. Depende sa employer mo kung gaano katagal niya gustong pakuluan. Mas matagal, mas marami kang makukuhang mga benefits at masarap. Kailangan mong hugasan ng maigi yung buto ng pork kasi may mga maliliit din siya na buto-buto na pumapasok sa laman, so kailangan mo yun isa-isahin. At kailangan mo rin kunin yung buto sa loob ng red dates. Yan, may mga dried mushroom pa dyan na halo. Iba-blanch mo muna yung mga buto-buto para malinis siya, makuha konti yung taba at saka yung mga dugo-dugo. Kung sa atin yung soup inuulam sa kanin, dito iniinom lang nila after or before nilang kumain ng dinner. Nagsusup sila. Sa bahay ng amo ko, pag may soup before kami kumain ng dinner, magsusup muna kami tapos diretso na kain ng dinner. Sabay na yan hinahain yung soup at saka dinner, pero inumin muna yung soup tsaka magdi-dinner. Tsaka yung mga ingredients sa soup na yung mga pork, mga vegetable, sinasama rin yan hain sa dinner. Kung sinong gustong kumain, pwede din kainin. Pero hindi na nga lang masyadong malasa kasi napunta na sa soup yung lasa. Pwede mo na siyang ipagsabay lahat at i-boil ng ilang oras. 1.5 hour lang yung pagbo-boil ng soup sa bahay ng amo ko. Mahilig silang maglagay ng kung ano-ano sa soup. May mga ibig sabihin yan yung mga halo ng soup. May gamot, mayroong pampabata, may basta ang dami nila mga herbs na malaking benefits sa katawan. Meat lang siya at mga dried. This time ayaw ng amo kong lagyan ng vegetable, basta ganitong klase ng soup. Ito yung goji berries. Panghuli na tong ilagay pag mga malapit na maluto yung soup. Kasi mabilis lang naman yan maluto.